Ayan. Magandang umaga. Ngayon ay ating pag-usapan ang kultura. Ano nga ba kahulugan ng kultura? Ano ang mga bagay na bumubuo dito at ano ang katangian nito? Ating alamin sa ating mga kababayan na ngayon ay ating makakausap. Tatanungin pa kita ka. Yan na? Hi ate! Natatanong ako sa'yo! Para sa'yo, ano ang tayong kultura? Ang kultura ay mga napagalian natin, mga Pilipino, tulad ng pagmamana sa mga nakatapos. Ay, salamat tayo sa time mo! Ano masasabi mo tungkol sa culture? Yung culture kasi yan yung parang, di ba, mga nakasanayan ng mga tao gawin. Tsaka, di ba, sa isang certain place, parang yun na yung ginagawa nila. Na naganap sa inyo, habang naganap sa Maynila, may mga pagbabago ba na naranasan nyo? Na isa sa mga nakilala namin dito sa St. Joseph na nag-aaral po siya dati sa Nutira University. Nandito po kami para magtanong sa inyo ng ilang katanungan na tumatalakay po tungkol sa kultura. Magandang hapon po, ako po si Jezebel. Magandang hapon. Una po naming tanong, ano po ba yung probinsya ninyo at ilang taon kayo nang una kayong manirahan dito sa Maynila? Taga Quezon talaga ako, sa Real Quezon. Malapit sa Infanta, and then nag-start akong tumira dito nung first year college ako, 2005, year 2005. Noong Yes. 2005 pa po, so mga 5 taon na kayo naninirahan dito. Exactly. Maaari po ba kayo mag-try ng mga pangyayari na naganap sa inyo habang naninirahan sa Maynila? May mga pagbabago ba na naranasan nyo since bago po kayo dito? Nung una po, yung mga experiences nyo. Kung experience, masasabi kong hindi siya maganda. Talaga. Hindi talaga siya maganda kasi lahat ng hirap na nag-aral ako dito, masasabi kong nangyari na sa akin. So, yun. Tapos, naranasan kong tumira kung kani-kanino. Pero, masasabi kong ano din siya sa akin, advantage siya sa akin. Kasi syempre, nakatulong siya as a student, maging responsible, and also to handle my time. So, yun. Malaking tulong sa akin. Malaking tulong sa akin. To manage my time. Nabanggit niyo po kanina na kung kani-kanino kayo nanirahan. Ibig po bang sabihin nun, dito sa Manila, wala kayong kakilala, kamag-anak na maaari niyong tuluyan? Mga kamag-anakan ko yun. Kaya lang nangyayari kasi, parang, nung tumira ako sa kanila, may mga problema din sila. So, hindi man ako pwedeng magstay sa kanila ng matagal. So, yun, tumira din ako sa Adi, tumira ako kay kanino, tumira ako mag-isa sa isang bahay ng ilang buwan to stay here by my own. So, yun. Nasabi kong okay naman siya, worth naman magtira ko dito sa Manila. So, pang-ilan ka po sa magkakapatid? Second to the eldest. So, ano naman yung pakiramdam na pangalawa ka, hindi pala ikaw yung panganay, tapos nanirahan ka dito sa Manila na mag-isa? Ano siya? Kumbaga, ano siya sa akin? Parang kumbaga, pagsubok. Yun yung masasabi ko sa pagsubok sa akin. Pero, yun, kasi lahat ng hirap naranasan ko dito. Pero ano din siya sa akin, nakatulong siya. Ano yung mga naramdaman mo? Naramdaman mo, naluwa, or excited, mga ganun. Yung mga Nung first time kong mag-aral dito sa Widig sa'yo, sa mga pwedeng mangyari, ano yung dapat mong i-handle, yung mga problema. So yun, yung mga masasabi ko. So, maraming salamat po. At dyan natatapos ang aking interview kay Ate Mia Galvez. Ay, di ba taga Iloilo ka? Bakit mo naman naisipan pumunta dito? Bumabiyahe, tapos masyadong mausok. Pero masaya. Mas masaya dito kaysa sa Iloilo? Mas masaya doon. Kasi Mas masaya doon? mas masaya. Mas masaya dito. Okay. Maraming tao. Gano'n ka nakatagal na dito sa Quezon City? Siguro sa 7 years na. 7 years na, matagal-tagal na rin. Ano yung mga pagkakaiba? Mabigay ka lang kahit mga 3 halimbawa ng pagkakaiba na nasa Iloilo tsaka yung mga kultura dito yung medyo nahihirapan kang mag-adjust nung bago ka pa lang dito. Mag-adjust siguro unang-una when it comes sa biyahe. Nung una-una kasi Parang galit ka talaga sa traffic no? Traffic pa. Galit talaga ako sa traffic. Okay. And then nanibago ako kasi sa amin. Pag nagbabiyahe ka, yung signboard isa lang. Sa mga tao na din. Sa amin kasi medyo wholesome yung mga tao doon. Alam mo na siguro eh. Oo. Dito, may